hapon po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kaibigang abogada si Attorney Dotgan Cayco, ang pansamantalang nagbibigay po serbisyo sa araw na ito sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, na abalang-abala pa po sa bago niyang project na para pa rin sa pagbibigay serbisyo. Wala rin po si Ma'am Ani, meron po siyang pinuntahan na napaka-importante. Tayo po ay napapanood sa UNTV at napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350. Live din po tayo sa Facebook, sa untvweb.com at sa UNTV mobile application. Nakahanda ring magbigay ng serbisyo sina Attorney Imelda Roque. Attorney, asan ka? Yes, at si Dr. Christopher Cheng. Mamaya po ay makikita po natin sila na isang cardiovascular surgeon. So good afternoon po sa lahat ng nanonood sa atin, lalo na po yung mga nandyan po sa probinsya, nandyan po sa abroad. Salamat po sa inyong pagsusubaybay po dito sa Serbisyong Kasangbahay. Ngayon, kung meron po kayong mga gustong itanong, tumawag lang po sa 442-6244 Local 157 o kaya ay magsadya dito sa 907 and sa UNTV Building, Barangay Filam, Quezon City para sa inyong mga legal and medical consultation. At syempre, tuloy-tuloy po ang ating serbisyo sa pamamagitan ng UNTV Action Center na open from Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Pwede ring tumawag sa telephone numbers 442-6254, 442-6255, at saka 442-6244 Local 181. Hanapin lang po si Dayan. Miss Dayan! Look here! Wow! Dayan. Ayan po si Dayan. At si Rom. Ayun naman po si Rom. Rom, busy. Hello! Wow! Good afternoon! Upang simulan ang ating programa, narito ang ilan sa mga balita at paalala. Formal nang idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ika-25 ng Enero bilang SAF 44 Day of National Remembrance ng PNP Special Action Force members. Nasawi ang SAF 44 noong January 25, 2015 habang ginaganap ang kanilang tungkulin na pagdakip sa isang international terrorist sa Mamasapano, Maguindanao. Kung naalala niyo po yon. Sa bisa ng Proclamation No. 164 na pinirmahan ni Pangulong Duterte noong February 21, hinihikayat ang sambayanang Pilipino na alalahanin hindi lang ang kagitingan ng mga SAF 44, kundi maging ang sakripisyo ng bawat tauhan ng unipormadong hanay ng pamahalaan para panatilihin ang kapayapaan at seguridad sa bansa. Ayan po. So, we really have to honor them kasi yan pong mga namatay po ng mga sundalo natin dahil po sila ay nagtatry na manghuli ng isang international terrorist ay hindi po dapat nating makalimutan. And if we honor them, ay parang ino-honor na rin po natin lahat ng mga sundalo po natin na nag-aalay ng kanilang mga buhay para po sa ating peace and order dito po sa ating bansa. Kabilang sa mga tinututukan ngayon ng Health Department ay ang mga kaso ng neglected tropical diseases sa bansa. Ayon sa World Health Organization, ang NTDs ay iba't ibang uri ng communicable diseases na laganap sa tropical at subtropical countries. Ang Pilipinas ay apektado ng 6 na uri ng NTDs: ang leprosy, rabies, filariasis, schistosomiasis, soil-transmitted helminthiasis, at food and waterborne diseases na karaniwang nakukuha ng mga nakatira sa maruming kapaligiran. Kaya dapat po malinis po ang kapaligiran natin. Naniniwala ang DOH na sa pakikipagtulungan ng iba't ibang government sector, lalo na ng mga local health units, ay maabot ang target na masugpo ang neglected tropical diseases bago o sa pagsapit ng taong 2030. Ayon kay Health Secretary Ubial, noong nakalipas na taon, 10 sa 28 probinsya ang nagtagumpay na maalis ang schistosomiasis bilang public health problem. 35 naman sa 45 endemic provinces ang nasugpo ang lymphatic filariasis, habang 41 lalawigan naman ang nagdeklara ng rabies-free.
So ayan po, no, meron po tayong mga different kinds of tropical diseases. Meaning to say, yan po mga diseases na yan ay lumalaganap lang sa mga bansang may init. Kagaya po natin, siguro po yung Thailand, Burma, Vietnam, yung mga nandito po sa malapit po sa tropical areas. Kaya tinatawag po yan na tropical diseases. And we have to be aware of those diseases and we have to know kung paano po sila maiwasan at syempre kung paano po sila magagamot. Okay, so patuloy po tayo. Sa pagpapatuloy po ng panibagong malawakang tigil pasada, ang isinagawa ngayong araw ng ilang transport group. Ito ay bilang pagtutol sa planong jeepney phase-out at modernization program ng pamahalaan. Kabilang sa mga lugar na naapektuhan nito ay ang mga jeep na bumibiyahe sa buong Metro Manila, mga kalapit probinsya gaya ng Rizal, Bulacan, Laguna at Cavite, gayon din ang ilang bahagi sa Visayas at Mindanao region. Ayon sa mga transport groups, isang anti-poor program ang planong ito ng pamahalaan dahil tiyak na maraming driver ang mawawalan ng trabaho sa oras na maipatupad ito. Samantala, ayon sa abiso ng Department of Transportation, suspindido ang implementasyon ng number coding scheme sa mga pampublikong sasakyan ngayong araw kaugnay ng isinagawang tigil pasada. So I don't know po ilan po sa inyo ang naapektuhan nitong strike na to kasi meron po akong kilala kanina, meron po siyang pupuntahan dito sa Quezon City, wala po talaga siyang masakyan na jeep. And I believe meron po yatang mga binigay ang gobyerno na mga sasakyan para mai-transport yung mga walang masakyan. And because of this also ay ang balita maraming schools ang nagsuspend ngayon and even the president himself declared na wala na pong pasok sa mga iba't ibang eskwelahan na apektado nitong transport strike. Samantala, public service announcement naman tayo. Tinatawagan ng pansin ang mga magulang o kamag-anak ng batang pinangalanang si Ara Islam. Tinatayang 5 years old po siya nung siya ay iniwan sa Chestnut Street, corner Dahlia Street, noong Nobyembre 10, 2006. Oh, that was 10 years ago. So, 15 years old na po siya ngayon, ano? Mangyari po lamang na makipag-ugnayan kay Timothy F. Orogo, social worker sa Children's Chance for Tomorrow Foundation Incorporated, Poblacion 6, Barangay Palicoron, Palawan, o tumawag sa telepono bilang 0928-502-5739. Uulitin po natin, ha? Ang number po ay 0928-502-5739. Ayan po, makikita po ninyo sa screen. Pinapakita po natin ang picture nung siya po ay nakita, nung iniwan po siya. At ngayon pong current picture niya ay malaki na po siya, dalaga na. Si Ara Islam. And she is available po for legal adoption. So yung mga wala pong anak, naghahanap po kayo ng gusto niyo pong i-adopt, na alagaan pong mabuti itong si Ara Islam and you can adopt her. And meron din po akong kilala na mga successful po na mga nakapag-adopt ng mga ganyang mga bata. And the children have grown to be very, very good children. And right now po, meron po tayong sabayan na isinasagawa na Mother and Child Clinic sa Rotary Center. Alam na alam po natin yan. Ang Rotary District 3780, yan po ay sa Rosas Avenue, Quezon City. At nandoon po si Ma'am Aiza Remedios na napakasipag. Every Monday po yan. Para po bigyan po tayo ng update. Ma'am Aiza, good afternoon po! Good afternoon! Good afternoon sa lahat ng mga nanonood sa ating UNTV kasambahay. Good afternoon, Attorney Dot. Good afternoon po sa inyong lahat dyan. Okay? Nandito po tayo sa Rotary District 3780 sa ating Rotary Clinic
At sa ngayon po ay nagbibigay tayo ng libreng serbisyo para po sa maternal and child care. Ayan, yung ating po mga nanay at yung ating pong mga chikiting ay binibigyan po natin ng libreng serbisyo ngayong araw na to na pangkalusugan. At sa ngayon po ay meron po tayong mga binibigay na health service katulad ng pediatric consultation, OB-GYN consultation, at cervical cancer screening, at clinical breast examination. Meron din po tayong anti-TB screening ngayong hapon na to. And of course, meron din po tayong libreng ultrasound. At of course, hindi po natin may kasasakutuparan po lahat yan. Sa tulong po ng ating mga voluntaryong mga doktor na walang sawa po sumusuporta sa pagbibigay ng libreng panggagamot dito po sa ating Rotary. At ngayon po ay mapalad tayo at ipakikilala po natin ang ating pong mga kapartner ngayong hapon na to. At syempre po, nandito po kasama po natin ang ating host club. Walang iba po, from the RC Metro Aurora, walang iba kundi si All-Star President Loida Cotoner. Hi, good afternoon po sa inyong lahat. Gusto ko lang po magpasalamat sa aming governor, si Governor Dwight Ramos, sa pagbibigay ng pagkakataon para maging posible itong project na to, at kay Chairwoman Aiza para maging possible din to sa lahat. At sa UNTV, salamat po sa participation ng lahat nyo. Sa mga doctors na nandito, maraming salamat po. Thank you. At narito po ang ating partner in service, of course, ang ating co-chair sa disaster. Ang napakasipag po, walang iba kung hindi ang ating si past President Jun Sipagan. Good afternoon. We would like to thank the following partners for today's Mother and Child Healthcare Mission at Rotary Center. Ito po ay mga Philippine Obstetrical and Gynecological Society Incorporated, Hospital ng Maynila, UERM Hospital and Medical Center, Philippine Cancer Society Incorporated, NTB District 3780 Project, National Children's Hospital, Philippine Children's Medical Center, Philippine Rotary Club of Metro Santa Mesa, and ASP Loida Cotoner of Maria Aurora, supported by Governor Dwight Ramos of the Rotary Club of the Rotary District 3780, also with the support of District Community Chair Aiza Remedios. Yan, thank you partner. At yan po mga kaibigan, maya-maya lang po ay ibibigay namin sa inyo ang bilang po ng mga matutulungan natin ngayong araw na to. And of course, mamaya po meron tayo i-interviewin na isa po indigent patient natin sa ating pong part 2. At back to you muna, Attorney Dot, at kami po ay magbabalik. Alright, Gov Dwight! Alright, Gov Dwight! Maraming salamat po, Ma'am Aiza. Of course, All-Star President Loida Cotoner. And of course, ang napakasipag na si past President Jun Sipagan. Congratulations, District 3780. Napakasisipag po lahat ng tao po dyan. Yes, babalik po tayo. Ma'am Aiza, mamaya we will go back to you for updates. And now, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating legal and medical consultation sa UNTV Action Center. Tumawag lang po sa 442-6244 Local 157 o kaya ay magsadya sa 907 EDSA UNTV building dito po sa Barangay Philam, Quezon City. Nakaantabay pa rin po si Dr. Christopher Cheng. Doc Cheng, are you there? Doc Cheng! Isang kanta naman po dyan, Doc Cheng. Mamaya po duet tayo, ha? Okay po, dyan lang po kayo mga kasangbahay dahil mamaya ay makakausap po natin ang kinatawan ng One Education o una ang edukasyon upang ipahayag ang kanyang opinyon hinggil sa nangyaring trahedya sa field trip ng isang paaralan. A lot of people really want to know the story behind this. Kung mayroon po kayong concerns, and I know a lot of you really want to know kung ano na po ang nangyari sa investigasyon,
Ipadala lang po sa aming social media accounts, facebook.com/Serbisyong Kasangbahay, Twitter @UNTV_SK, at kung email naman po, serbisyongkasangbahay@gmail.com. Magbabalik po ang Serbisyong Kasangbahay matapos ang ilang paalala. Nagbabalik po ang Serbisyong Kasangbahay. Kamakailan lamang ay nangyari ang aksidente ng pagbangga ng isa sa 8 buses na sinasakyan ng mga mag-aaral ng Bestlink College of the Philippines sa Tanay Rizal, kung saan 15 katao ang nasawi. Dahil dito, lumabas ang mga usapin at panukala na tuluyan ng ihinto ang mga isinasagawang field trip ng mga paaralan. Ano kaya ang masasabi ng ating mga kababayan hinggil dito? Ang dami pong interesado dito. Ngayong hapon, kasama natin ang kinatawan ng isa sa mga grupo na sumasaklaw ng sektor ng edukasyon. Narito po sa ating programa si Rep. Salvador Belaro ng Number 1, ang edukasyon. Good afternoon po. Good afternoon, Attorney Kong Dot. Belaro. Yes, I'm so excited to have you here, not only because we are schoolmates from UP College of Law, but I know you are one of the pinakamasipag, most hardworking, outstanding congressmen, at tayo ay pareho pong naging class president. Kumusta naman po, sir? Ang Okay naman, Kongreso? Opo. Attorney Dot. Medyo Opo, maraming pinagkakaabalan nyo sa Congress. Maraming mga bills na up for legislation. especially po kayo dahil napakasipag po ninyo. Representative Belaro. Especially po kasi I'm one of the assistant majority leaders. Yes. So medyo maraming mga priority bills ngayon na rinarush. Yes, and I'm sure po yung ating pong mga congressmen rely on you a lot because hindi lang po kayo naging dean ng isang college of law, hindi po ba? Opo, Kayo opo. po ay naging dean at syempre nag-aral pa kayo sa Cornell University at outstanding congressman nga po. Kaya tamang-tama po na kayo po ay aming matanong ngayon dito sa isang napakainit na issue na ako po mismo I am very very interested because my daughter herself who studies in UP meron po siyang isang field trip na ayoko pong payagan and syempre siya gustong-gusto niya dahil kasama niya yung mga klase niya doon and kami ng husband ko kung pwede lang ayaw namin siyang payagan and then ito nga nangyari. So Kong Rep. Belaro, una pong tanong, ano po ang masasabi po ninyo sa nangyaring field trip incident kamakailan lamang? Yung nasabi hong field trip, Attorney Dot, Opo. it's an eye-opener of Yes. what's the state of these field trips Correct. in the context of present practices in Philippine education. But have you heard about any other accidents before? In our research, we have encountered a lot of them. Opo. Ngayon lang po na-highlight kasi Opo. unang-una Metro Manila, Opo. tapos medyo marami yung namatay. So around 15 of them was already reported to have died and a lot of them are injured. I'm sure po, no? Kayo po ba ay magulang din? Naramdaman din po ba ninyo yan? Opo, may 2 po akong anak. So Opo. I'm also concerned about this issue. Opo. So, doon po sa 15 na yon, ang balita ko po ay 13 ang students and then the driver and then yung isang taga-school po. Isang representative po yata ng school. That is Tama right. po ba? That is right Opo, po. That opo. is right. Opo. So, naglabas na po ba ang CHED ng moratorium sa mga field trip? Pinigil na po ba? Nasuspend na po ba? O pwede pa rin po ba magpa-field trip hanggang ngayon even after that incident in Tanay? Mayroon na po. In fact, the CHED has already issued an order ordering a moratorium on all field trips. In fact, na-invite nga po sana ako mag-speak sa isang student summit and it was affected dyan sa may FEU because of the moratorium of issued by the CHED. Okay, so ang ibig sabihin po nun, if CHED po ang nag-issue, Rep. Belaro, ibig sabihin po lahat po ng schools of higher learning or higher education, like mga universities at saka mga colleges, ay hindi na po pwedeng magsagawa ng field trip. Tama po ba? That is the implication of a moratorium. But sana po hindi naman ito magtatagal. Opo. And in fact, sa amin naman po sa One ang Education Party List, we have filed a resolution at the House of Representatives, Resolution 851, calling for an investigation of this incident Opo. so that we could
implement legislation appropriate to this incident. So yun po ang ginagawa po ngayon ng inyong party list. Among others, Attorney among Dot, others with regard to this issue po. incident. So ano po ang gusto ninyong mangyari? Sabi po ninyo, nag-file po kayo ng resolution and then you will find out kung kailangan po na magkaroon ng batas. Pero sa isip po ninyo, kailangan po ba magkaroon ng batas or any amendment to any laws that are existing? Kailangan po. Yung isang ang comment na narinig ko is that parang bakit naman parang overacting yata yung ibang sectors with respect to Okay. this incident. Sabi pa ng iba, there is supposed to be a knee-jerk reaction every time may magkakaroon ng itong incident. But we should not underestimate the importance of this accident. Especially po, Yes. buhay po ng tao. Of course. Opo. For instance, we have to consider that around 50 of the 50 million Filipinos, around half of them are in schools. Correct. So that would be around 20 to 25 million affected part of the population. So that's when you give your child to the school, endorse them, you assume that they are secure, they are safe, and now this kind of accident tells you that you have a false sense of security. Tama. Meron po tayong tawag dyan nung tayo po yung nag-aaral, in loco parentis. Yes. In loco Special parentis. parental authority. Ibig sabihin, when your child is in school, parang pinapalitan ng school Yung magulang. magulang sa pagbantay at pag-aruga doon sa bata. And among others, to protect that child from any harm. Protect the child from any harm. Ang nangyari pa, instead, dito po sa case na to instead na naalagaan ay lalo pang na-harm. Napasama. And ito pa yung pinaka-worst po. Yung pong nabalitaan po natin na may mga parents na ayaw na nga sana nilang payagan na mag-join. That is right. That is right. Opo. Well, do you have an investigation, a result of the investigation with regard to this issue na may allegations po na ayaw nila payagan pero sinabi daw sa kanila ng teachers nila na sila ay babagsak. Ano po ang findings po ninyo sa investigation? May ganong na to? anggulo po. That is Opo. why one of the purpose of the investigation is to determine culpability Opo. of the ones involved. Opo. And tatapusin ko lang po sana yung sabi ko Yes. kanina na Opo. ito po kasing nagkakaroon ba tayo ng false sense of security when Yes. we endorse our children to schools. Para bang siyang kumbaga sword of Damocles. You don't know, Opo. it's just looming there. Yes. Anytime it could strike, it could kill one of our children. So that is so importante po ito na dapat nating i-address right now, and we have to come out with concrete rules and regulations by the CHED and other stakeholders para hindi na po maulit itong insidente na ito. Opo. So kung kayo po ang nasa CHED, let's say po Rep, Kong Belaro, kung kayo po ang head ng CHED and you are given a chance to issue the rules and regulations regarding field trips, kayo po ba ay papayag pa na magkaroon ng field trips? And if yes, ano po ang magiging parang guidelines? Number one, I should take it from the point of view that field trips are important. That should be considered also. So para po sa inyo, Kong, tuloy pa rin po ang field trips. Definitely, because Opo. in learning, there are aspects in education that should be learned by way of experience. Correct. The Parang- experiential value of education. Opo, My opo. favorite analogy is that if you're a biology student, you have to observe natural flora and fauna. If Kumbaga you're in practical. geology, you have to observe the rock formations. Yes. And some of them are integral to the law. So for example, the NSTP law calls for three aspects of performance, like for example, you have to do community service, you have to do literacy extension services, and of course ROTC. Opo. These things cannot be done inside the school by the nature of these activities. Oh, so kayo po ba ay para sa ROTC then? You are for ROTC? For Kasi regulation diba, also. For meron regulation pong also. Na Yes. gusto pong ibalik Yes, yan, yes. Okay po. Ngayon po, ang tanong po, ito po, mukhang may nag-text po sa atin ito. Okay, sabi po nyo kanina, wag nang itigil ang educational field trips because para po sa inyo ay napaka-importante po niyan, ano. Pero paano po ma-pro-protectionan ang mga kabataan kung itutuloy ang mga field trip? Let me clarify that, Attorney Dot. Opo, opo. First, we are calling for we support the CHED in Opo. coming out with a moratorium on these field trips. As of But now.
Opo. while there is a moratorium, we have to study all the aspects of these field trips. For example, you have to study the bus system. Yes. One aspect that we're looking into this investigation is the franchises or the accreditation process of all these buses. Okay. The other one is we would like to prohibit subcontracting because in this incident there was an allegation, and I think it's already given because it was already admitted that actually the bus that's supposed to contract with the school is different from the bus which actually did the field trip. Ang ibig sabihin It po was ninyo. subcontracted. Opo, We want that to be prohibited. Yes, so- that subcontracting. Opo, kung para po sa ating mga viewers, para maintindihan po nila, meron pong kinuha na isang bus company. Pero ang ginawa po ng bus company na nag-provide dapat ng bus ay kumuha pa ng ibang bus company. Kumbaga, nag-subcontract. Yung hindi po talaga sila yung dapat. Kumuha pa ng iba. And ito yung may bus na naaksidente. Ano pong findings doon sa bus po na yon na naaksidente? Talaga po bang may problema yung brakes? O yung po bang driver ang nagkaroon ng kasalanan? Ano po ang findings po natin dyan? I think Attorney Dot, you will agree with me that may quotation tayo dyan sa law school eh. Opo, Res opo. ipsa loquitur. Opo. Ang nangyari, yung Opo. bus at yung driver Opo. ang nagka-lose ng brakes. So that Yes. means ang may kasalanan dun immediately. Opo. Kumbaga yung proximate cause Opo. was the driver Opo. losing the brakes. Opo, sa transportation law. Sa transportation Opo, law. So opo. isa po yun yung isang angulo na titingnan natin. Opo, Yung opo. liability nung transportation provider. Opo. Another angulo po na titingnan namin dito is yung gawing alternative optional lang yung field trips. Kasi there should be a matching between the objective of the field trip as well as the activity. Kumbaga gawin natin siyang optional. At wag natin tong impose sa estudyante because we also have to consider the cost. We also have to consider the safety. Opo. And of course, the school cannot escape liability also. Opo. Because kailangan tingnan nila yung bus na kinukontrata nila and they have to do prior investigation of the school of the site of the field trip. Dapat malinaw na gawin ng eskwelahan yun para ma-absorb sila if any of liability. In this case, where we would like to determine the culpability of the school because it appears that they have not their homework. It appears, of course, subject to contrary fact. Opo. So, kung sinasabi po natin na dapat syempre, sama-sama na po yan, ano? Yung school, pwedeng magkaroon ng liability. Yung transportation company, pwedeng magkaroon ng liability. Sila po ba ay nagbigay na dun sa mga victims? May report po na nagbigay sila ng tulong na financial. But yun nga po ang objective ng investigation natin, mapalabas itong lahat ito na multisectoral basis, yung different stakeholders, yung different affected parties, magbigay sila ng statement para makita natin kung ano pang solusyon. And another one is that yung insurance sa mga bata at yung Yan. mga teachers. Opo, In fact, we have previously filed House Bill 1354 Opo, which seeks 54 1354. which Ano po ang seeks title? insurance is teachers and students accident insurance coverage Ano po ang Act of 2016. Opo, what is this all about po? Itong This bill envisions the giving of insurance coverage, group insurance coverage to teachers and students in activities like this. So for instance, field trips are considered legitimate school activities. Even if they are outside the school, they are still under the law, that they are still considered to be under the custody of the school. Sa mga susunod po na mga schools, let's say ibalik po yung tanggalin yung moratorium, no? And then i-allow po yung field trips ulit. Kailangan po ang mga schools ay sabihan, nagbigyan po ng choice ang mga bata o yung mga parents na pwedeng magsabi na hindi namin papayagan ang anak namin. Pwede po ba yun na ilagay na sa mga rules ng... kasi parang sinasabi po nila dito, yung daw school, yung mga teachers mismo ang nagsabi, babagsak kayo o mai-incomplete kayo kapag hindi kayo sumama sa field trip. That's why parang wala po silang choice. Kahit na ayaw payagan ng magulang, sinabi sa kanila, babagsak sila. So paano na yun? Walang choice yung magulang kundi payagan. Pwede po ba yun na sabihin natin na sa susunod hindi na pwede na magdidepend ang grade
dahil magde-depend ang grade doon sa pagsama o sa hindi pagsama. Kung baga, Attorney Dot, may undue influence. Yes, obviously, hindi po ba? Yan ang gusto nating ipagbawal. Opo, That opo. is why we would like to come out with appropriate legislations to Opo. address these practices. Okay. Doon pong sa bill po ninyo, ang sabi po nyo, magkakaroon po ng insurance para po sa mga aksidente na students. And ano na pong status po niyan ngayon? Nasa second reading na po ba? Third Nasa reading? first read, natapos First na po siya reading. ng first reading. Opo. And our inquiry with the Committee on Higher Education is Opo. that it is already being studied for endorsement for with a view to the creation of a technical working That's group. a very good bill po and congratulations po. Ano Salamat pa po? po. Aside from that, ano pa po ang mga legislative priorities po ninyo ngayon? Kong? We were elected because of our motto, ang tunay na pag-asa ay nasa edukasyon. So our party list is appropriately entitled One ang Edukasyon Party List. So far, we have already filed 200 bills. Wow. I think it's 205 to be exact as of the other week. Napakagaling. And half of them are in education. Kaya nga po siguro yun ang basehan, kaya tayo po at nagpapasalamat po ako Super Brands Philippines Inc. Kaya po tayo napili na isa sa mga outstanding congressman for 2016. And very well deserved naman po Salamat talaga. po. Salamat po. Opo. So yan po ang yes, congratulations. ang one ng edukasyon party list. So Kong, ano pa po ang iba ninyong mga legislative, yung para po sa inyo, yung very very close to your heart na legislative measures na talagang gusto nyo pong isulong. And yung pong may tanong po dito, actually natanong na po natin kanina, yung revival po ng ROTC. Are you in favor of this? So doon muna po tayo, doon sa iba nyo pa pong mga nasa puso po ninyo na mga legislative measures. May isa po akong gustong isabihin, yung pong sa National Feeding Program, I'm also one of the co-authors. Yun po ay malapit ng maging batas. Apo. Kasi salang na po siya sa plenary. Ano po ito ulit? Ito po ay naglalayon na magkaroon ng mga nutritious food yung ating mga kabataan. Paano po gagawin yun? Naalala niyo po ba, Attorney Dot, yung Nutriban nung mga kapanahunan Naabutan ko ng po iba? Naabutan ko po yun. Ganun po ba? Opo, Kasi ang ano po ngayon, puro junk food Opo. sa ating mga schools. I Opo. think it's about time that we have to legislate that Opo. para naman, if you have a healthy body, you Opo. will have a healthy brain. Opo. Naaalala ko pa po nung kami po nasa grade school, pumipila po kami dyan para makatanggap po ng Nutriban. Opo, kaya naabutan ko po yan. And very nutritious, parang bilog lang siya na tinapay na malaki. At sabi po sa amin, ng mga teacher namin, kainin ninyo yan dahil kapag kinain nyo yan, punong-puno yan ng vitamins. So yan po ang gusto ninyong ibalik. Na-reveal tuloy ang AIDS ni Attorney Dot. Yes, and I am proud. Mas matanda pa po yata ako sa inyo. Opo. Tapos yung ano Yung po? ROTC po. Yung ROTC. Apo. ROTC in the same manner because in academe, we just do not decide by knee-jerk judgment. So we also have to study it. One aspect that we have to study is the relevance of ROTC to the times and also the relevance of community services. Right now, under the NSTP law, meron po tayong 2 years. 2 years na merong optional components. Tatlo, in fact, yung sinabi ko kanina, ROTC services, Opo. community outreach services, at yung Yes. isa po ay literacy extension services. Yes. Tatlo po yung component nun. It's optional under the law. Yes. But I think ang mas maganda po siguro para balanse yung pag-aralan ng bata dito sa usaping ito, dapat wag siyang gawing optional. I think the child would better learn to be a good citizen, a better citizen kung lahat ng components na yun mayroon. Dapat you also have a little of community service, a little of community extension services, and a little of ROTC. Kumbaga, total personality Yes, development. and it applies not only to males but females. So magka-ROTC din po ang A mga little po babae. knowledge, pero siguro i-modify natin para lang masut na, kasi pag in case of war, hindi natin pipiliin yan. Whether you're a male or a female, hindi natin mapipili kung ano mangyayari in times of war. So Parang- dapat may konting orientation din. Opo. So that is one aspect that we are studying. We have to Opo. propose
an ROTC program. Opo. Which is not only shortened kasi ang aming gut feel dito is at masyadong matagal yung 2 years at Opo. magastos pa. Opo. Perhaps you could shorten it, but you have to come out with a menu na medyo lahat ng ito, disaster preparedness, pwede rin ihalo natin yung calamity preparation, Opo. extension services, Opo. and a little knowledge about military in case of war. Opo. May alam ng mga kababayan natin kung anong gagawin. Opo. Rep Belaro, napaka-short po ng ating time. And we want to have you again and again here kasi ang dami po niyong magagandang mga bills. But before we let you go po, Kong, ano po ang inyong message or announcements na gustong ipaabot po sa ating pong mga viewers, ating pong mga nakikinig sa radyo? May isa po kaming priority bill ngayon na Apo. tinatrabaho sa Kongreso, yung pong rationalized Napa. college education program. Okay, Kasi because of the existence of additional 8.3 billion doon sa budget natin for scholarships, Opo. we feel that we have to do something about it by way of legislation. Okay. Kasi po, yung 8.3 billion may not be sustainable after a year or two. Opo. Hindi ka naman makagraduate kung isang taon ka lang. Opo. So we have to supplement it by way of a law. That is why, by necessity, kailangan po natin ng ganung klaseng bill or Opo. batas. Opo. But you just cannot do it indiscriminately by providing scholarships left and right na walang basis. Kasi kung bibigay mo yan, you will just be increasing unemployment. Kasi wala ng mga trabaho ngayon, you will be producing more of the same courses. Hindi po makakasolusyon sa ating problema yon. So we are proposing that there has to be a rational basis based on industry needs, based on the needs of the economy, and based on the national development plan. Kung ano mga kurso ang i-offer natin as priority, parang quota courses sa UP. Napakagaling. Science and technology, information, informatics, agriculture even, maritime. Ito yung mga demand ngayon computer courses. So yun po ang tinutukan natin ngayon. Napakaganda po. Congratulations po, Representative Belaro. Siya po ang representative po o kinatawan ng One ang Edukasyon. Yan po si Representative Belaro. Maraming salamat Thank you po. very much, Attorney Dot. Yes, and see you po in Congress. Salamat po ulit. Thank Salamat you po. so much po. Samantala po, public announcement po muna ulit tayo mga kasakbahay. Tinatawagan ng pansin ang mga magulang o kamag-anak ng batang pinangalanang si Jenaline Cortina. Tinatayang 6 years old siya nung siya ay iniwan sa SM South Mall, Alabang, Zabote Road, Almanza 1, Las Piñas City noong May 21, 2006. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan kay Timothy F. Orogo, social worker sa Children's Chance for Tomorrow Foundation Incorporated, Poblacion 6, Barangay Pali, Coron, Palawan o tumawag sa telepono bilang 0928-502-5739. Ayan po ha, 0928-502-5739. Ongoing pa rin po ang ating medical consultation sa UNTV Action Center. Pwede kayong tumawag sa 442-6244 Local 157. Ready po si Dr. Chris Cheng para sa inyong mga tanong. Dr. Chris? Hi, Doc! Yung kanta ko mamaya po kakanta po tayo. Okay, tuloy-tuloy po ang serbisyo sa pagbabalik ng Serbisyong Kasambahay. Welcome back po dito po sa Serbisyong Kasambahay ni Kuya Daniel Razon. Simulan po agad natin ang ating service on the dot. Kasama po natin si Mamerto Quimado. Siya po ay 26 years old from Payatas, Quezon City. Sir Mamerto, good afternoon po. Opo, ako po si Attorney Dot Gancayco. Ako po ay handang tumulong po sa inyo dito po sa Serbisyong Kasangbahay on behalf po of Kuya Daniel Razon. Welcome po dito sa Serbisyong Kasangbahay. Ano po ang magagawa po namin na natulong po para sa inyo? Kaya po humingi tulong dito kasi hindi ko po kayang Kaso po kasi pa-operan yung yung lusus ko po. Lus-lus. Okay.
Luslos. Okay. Ano po, kailan pa po ba kayo meron itong luslos? Miss Jong, tulungan mo ko ano ba yung luslos na yun? Hindi ko alam yun. Luslos. Okay. Sige po. Nakuha ko po kasi yung sa pagbubuhat ko po. Scavenger po kasi ako. Okay. So, if my memory serves me right po, ladies and gentlemen, yung pong lus-lus na yan, dahil po sa pagbubuhat po ng mabibigat, minsan yung mga nagbabasketball. Pero, Sir Mamerto, para po tayo ay maging sigurado, pagtanong po tayo dun sa expert. Meron po tayo sa linya po natin na isang urologist. Expertise po niya ito. Kausapin po natin si Dr. Joseph Lee para po sa kanyang aksyon. Meron na po siyang action taken dito po sa case ninyo. Dr. Joseph! Hello, good Hi. afternoon. Dr. Joseph, Hello, how are you? How are you, Attorney Dat? Opo. Kamusta naman kayo? Kumusta naman ang mga listeners mo? Wow! Opo. Yung partner mo, si Annie, wala dyan. Busy. Kasama ng mga abogado. Oo, ganon. Yes, Okay, yes. napakinggan ko yung sinabi ng pasyente kanina tungkol sa luslos. Actually, Attorney Dat, Yes. luslos kasi ang ibig sabihin sa medical term ay Opo. hernia. Hernia. Okay. Hernia. Okay, Ano, alright. ang pronunciation po ba niya ni hernia o hernia? Silent H? Hernia. Silent H. Okay. Alright. Opo. Now, ang maganda kasi nito, ito ay sinasabi natin, paano nagkakaroon ng hernia kasi yung floor, yung inguinal floor natin, yung sinasabi natin, medyo na-weaken or humina. Okay? Opo, yung mga Dahil cameraman dito, yata po natin, meron din po yata niyan. Ano? Opo. Ayan, tawanan sila. Dahil dyan, Attorney Dat, ang nangyayari, yung dahil sa intra-abdominal pressure, yung mataas na pressure sa ating abdomen. Okay, so dito yun. Pinupush ngayon, pinupush ngayon niya. yung mga bituka pababa doon sa weak portion I ng floor. see. So pagka ngayon, nagbubuhot ka, opo. yung nakakapa ngayon ng ating pasyente, Opo. yung parang bumubukol, yun Opo. ay katunayan ay parte ng ating bituka, malaking bituka. So yung Alright. intestine bumaba na dun sa baba. Exactly. Nako, highly Oo. educational po. Now, Opo. ngayong Attorney Dat, Opo. ang maganda kasi dito, siya ay mako-correct, ma-operahan. Opo. Importante kasi kailangan masuri natin kung gaano naka-intense o yung bukol niya. Kasi minsan kasi matagal na yung bukol, medyo malaki na. Opo. Minsan hindi pwede yan kasi mangingitim ngayon yung mga bituka natin. Oh my, she is so young pa, Doc, ha? 26 years old. Yeah, you can have that in that age, no? Opo, Kahit opo. na 50 or Opo, 60 opo. years old, pwede magkaroon ng Any age. hernia. Opo. Yes, of course. Nga, ang maganda niyo, sinabi nga, nabanggit natin kanina, is pwede siyang operahan. Tapos, Opo. ang maganda, Opo. i-repair natin yung floor para tumibay. Once na tumibay ang floor, hindi na babaksak ngayon yung bituka. Opo. Ang takot Opo. lang, okay. Ang takot lang natin, Attorney Dat, is Opo. if ever ma-strangulate siya, kasi pag na-strangulate, hindi magkakaroon ng blood flow doon sa bituka. Baka ma-affect yung bitukang naka-lodge doon sa area, yung parang pinakabukol. Baka mati yung segment na yun, matanggal. Yun lang ang problema natin. Opo, kaya Doc, kailangan po ma-check po ninyo kaagad, hindi po ba? At Yes, para oo. ma-save kung ano pa ang pwedeng ma-save. Exactly. Opo, so Doc, opo. Kung makita natin na kailangan na siyang operahan, then schedule na natin for operation for corrective measures. Ayan. Ako, Doc, pwede po bang Alright. i-refer po namin po si Oo Sir Mamerto naman. sa inyo? Yes. Po, Okay. palagpakan po natin si Doc. Doc, maraming salamat po, Doc. O, Mamerto, narinig mo ba yan? Meron ka bang message sa ating napakabait po na doktor? Pasalamat po talaga po sa kanya. Opo. Oo. So, Doc, kailan po siya Basta pwede pumunta sa inyo po, Doc? Doc Basta Joseph. na lang, Attorney Dat, alam naman nila Opo. yung mga staff natin dyan, kung Opo. saan anong clinic ako mapupuntahan para makita natin si Mamerto, na? Opo. Alright. Sige po, Doc Joseph.
Sir Mamerto, Manong Mamerto, pwede ba kitang tawaging Manong? Bibigyan po namin kayo ng referral. Pumunta po kayo mamaya sa ating Action Center. Daanan po ninyo sa ating Action Center ang inyong referral para po kay Doc Joseph. Doc Joseph, maraming salamat po sa inyo at kami po ay na-educate na naman po sa inyong lecture tungkol sa los. Thank you, Mamerto, and good luck po sa inyo. Ay, salamat. Sige po. Patuloy po ang paglulunsad ng Rotary International ng iba't ibang serbisyo publiko para sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. Alamin natin ang latest sa kanilang mga programang isinasagawa dito sa Rotary in Action. Sa datos ng 2011 National Monitoring and Evaluation Dental Survey, 87% o 87% ng mga Pilipino ang nakararanas ng tooth decay at 48% naman ang mayroong gum disease. Gum ha, yung dito po yan, sa gilagid. Kaya naman, taon-taon ay nagsasagawa ng dental mission ang Hello Alson Group na binubuo ng mga volunteers mula sa Japan at mga Rotary clubs na kinabibilangan ng Rotary Club of Raha Sulaiman, Rotary Club of San Marcelino, Rotary Club of Liwasang Bonifacio at Rotary Club of Quirino, Manila Central. Mula sa District 3810, 3810 po yan, Rotary Club of Quezon Avenue Central at Rotary Club of Acropolis. Mula naman sa District 3780, dito po yan sa Quezon City. So yearly itong mga Hapon, they come here to help yung mga kapatid nating medyo kapos, no? So every year naghahanap tayo ng iba-ibang lugar. Sa isang araw nasa serbisyohan natin siguro mga 600 to 1,000 patients. Andyan yung bunot, pasta, cleaning. Actually, yung ginawa po namin, sinuggest namin sa Raha Sulaiman Insight. Tapos sinama po nila yung mga Japanese for ocular inspection kung ma-approve. Kabilang sa daan-daang nagpunta sa dental mission ay sina Care John Tupan na nagpapasta at si Edeline Abrada na nagpabunot ng kanyang sirang ngipin. Magandang programa to kasi yung iba mga walang pambunot, tapos mga kagaya namin sira yung ngipin, pwede makapagpapasta. Salamat po sa programa niyo pong to. Natanggal po yung mga bulok ng ngipin ko po. Maraming salamat po. Ayan po ha, nakita po ninyo ang Rotary. Kahit saan pong Rotary, yung Joint Dental Mission Project ay 10 taon nang ginagawa ng mga Rotarians at Hello Alson Group ng Japan. Congratulations po sa Rotary, hindi lang po dito sa Quezon City but the whole country. At ngayon po ay meron pa silang partner na taga-Japan. At doon po sa mga nakapanood kanina, nakita mo naman po ninyo, ang laking percent ng mga Pilipino ang merong tooth decay at 48% naman ang mayroong gum disease. Alagaan po natin ang ating mga ipin. Samantala, mga kasangbahay, public service announcement po ulit tayo. Tinatawagan ng pansin ang mga magulang o kamag-anak ng batang pinangalanang si Jonas Monte. Tinatayang 5 years old po siya nung siya ay iniwan sa Payatas, Quezon City noong February 16, 2007. O ilang years ago na yan? 2007, 2017 ngayon, 10 years. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan kay Timothy F. Orogo, social worker sa Children's Chance for Tomorrow Foundation, Incorporated. Poblasyon 6, Barangay Pali, Coron, Palawan o tumawag sa telepono bilang 0928-502-5739. Ayan po ha, yung mga iniwan po na ngayon po ay malalaki na po sila, yung pong mga nag-iwan po sila sa kanila o yung mga gusto naman pong mag-adapt sa kanila. Makikita po nyo dyan sa screen at available po for legal adoption si Jonas Monte.
So yung old picture po niya nandyan nung siya po ay 5 years old at yung current picture po niya ngayon ay nandyan din po. So dun po sa mga gusto pong magkaroon ng experience na mag-alaga ng bata, kung wala po kayong mga anak, ayan na po. Yan po mga batang yan ay naalagaan na mabuti and they can be very, very good children. I-share po ninyo ang inyong mga blessings kung gusto po ninyo na makapagpaaral ng bata o may kasama po kayo sa bahay, ay ayan na po. Nandyan po ang ating mga children for adoption. And, okay. So kanina po nakita niyo po yung Rotary, hindi pa ba? Yung pong mga Rotarians na yan ay wala pong tigil. Sa buong Pilipinas po yan. Bilib na bilib po ako sa ating mga Rotarians kahit saan pong sulok ng Pilipinas. And hindi lang po dun sa mga sakit na mga pangbabae, hindi lang sa mga sakit ng lalaki, but pati na rin po yung mga dental, psychiatric, mental, lahat na po ng sakit ay natutugunan po ng ating mga Rotarians. Kasi yung pong Rotary ay it's an organization po na mga professionals. Yung pong mga professionals na kagaya po ng mga doktor, ng mga lawyers, na for them, this is the time to give back. Dahil marami pong mga Pilipino na hindi nakapag-aral, marami pong mga indigents, and sila naman po ay sinuwerte sa buhay. Kaya po ngayon ay mga professionals po sila. So, pasalamat po tayo, mga Rotary Clubs. Thank you so much. Ngayon naman po, ay balikan po natin ang situation sa Rotary Center 3780 para bigyan tayo muli ng update hinggil sa isinasagawang Mother and Child Clinic ng UNTV at serbisyong kasangbahay. Naroon po si Doc Maan Dayo, isang OB-GYN. Doc Maan, good afternoon! Ay, ang ganda-ganda pala ni Doc Maan. Good afternoon po. Kumusta po kayo dyan? Good afternoon, Apa. Opo, ilan po ang Mabuti ating... naman po kami dito sa Apa. Opo, ilan po ang natingnan po ninyong pasyente Hello? today? Ilan po ang inyong natingnan na pasyente? So far, meron na po akong 5 patients na nakita. At katabi ko po ngayon si Kayla Estacio. Kayla Estacio, ang pregnant na patient po natin dito na nagpatingin sa multi-specialty clinic ng UNTV. Kayla Estacio po is 17-year-old po na first pregnancy, first prenatal check-up niya po dito sa atin. At na ultrasound ko rin po siya kanina. Ang estimated po na age ng baby niya ay 6 to 7 months po. Na-discuss po namin yung gender ng bata. Okay naman po yung bata, yung tibok ng puso ng bata. Yan po. In-advise ko rin po yung patient na bumalik para magpatuloy na kanyang prenatal check-up at i-monitor po yung growth ng baby. Anong masasabi mo, Kayla, sa libreng clinic ng UNTV? Salamat po kasi malaking tulong din po, nakabawas sa gastos po. Tsaka nalaman ko rin yung kondisyon ng baby. Okay naman po. Salamat. Okay, thank you din sa iyo, Kayla, sa pagpapatingin sa amin dito sa UNTV. Ano po naman ang masasabi back to you, po? Attorney Dar. Opo, meron po akong tanong, Doc. Pwede po ba magtanong pa? Doc. Okay pa. Ano po ang masasabi po ninyo? Pwede pa. Diyan po sa Mother and Child Clinic po dyan sa District 3780. Ano po ang masasabi po ng ating pasyenta? Success. Thankful naman po yung patient natin. Yun nga po sa libreng clinic na ginagawa po ng UNTV dito. Nakatulong po ng marami sa kanila dahil nakabawas nga po sa gastusin. And at the same time, nakatulong din po tayo sa hindi lang po sa mga buntis, kundi po sa mga ibang kababaihan na nangangailangan po ng libreng ultrasound at consultation. Doc, meron po ba kayong ma-advise po sa mga nanonood po sa atin at nakikinig na mga pregnant women at maaari pang maging pregnant kagaya po ni Miss Jong? Apo.
Ang advice ko lang po sa mga pregnant patients po natin na once malaman po nilang pregnant sila, magpatingin po kagad kung hindi man po sa doktor, sa health center, sa midwife, para po mapayuhan po sila kung anong mga kailangan gawin at mabigyan din po ng mga gamot o maresetahan ng gamot para po makatulong po sa paglaki ng mga anak nila, ng mga baby nila. Ayan, maraming salamat po Miss Jom. Sana ikaw ay nakinig ng mabuti. Ang lakas po ng tawanan po dito ng ating mga staff and crew. Maraming salamat po, Doc Maandayo. Isang napakagandang OB-GYN. Very beautiful and very hardworking. Congratulations po. Thank you so much po. Thank you po. And of course, thank you so much, Rotary Club, Rotary District 3780. Available po ang mga services po ng mga Rotarians dyan po sa Rotary District 3780. At ating pong babasahin ang ating mga public service announcements sa Mother and Child Clinic. February 27, 2017, yan po ay Monday. Registration po ay 2 p.m. to 4 p.m. February 27 po yan, Monday. Ngayon po yan. Meron pa po. Ngayon po sa Rotary Center po yan. Doon po sa District 3780, Don A. Rosas Avenue, Quezon City. Ang mga services po na offered ay pediatrics consultation, OB-GYN consultation, cervical cancer screening, clinical breast exam, anti-TB screening with 6 months treatment, ultrasound, dental extraction for kids. Ang dami-dami po niyan. Pwede pa po kayong humabol dahil hanggang 6 p.m. po ang registration. Diyan po yan sa Rosas Avenue, Quezon City. Yan po yung Rotary Center, District 3780. Congratulations po, Gov. Dwight Ramos, ang governor po ng Rotary District 3780. Ayan po. So, inuulit ko po pwede pa po kayong humabol hanggang 6 p.m. po ngayong araw na ito po. Kaya dun sa gusto pong magpa-check up, pediatrics consultation, OB-GYN consultation, cervical cancer screening, clinical breast exam, anti-TB screening with 6 months treatment po yan, ultrasound, dental extraction for kids. Lahat po yan ay ibibigay po sa inyo. Public services po yan ng Mother and Child Clinic dyan po sa Rotary Center, District 3780, Don A. Rosas Avenue, Quezon City. And napakabilis po ng oras. Ako po ay nag-iisa, pero nakapagbigay naman po tayo ng maraming services. Yes, tama. Pansamantala po kaming nagpapaalam. Abangan niyo po kami muli ang aming programa bukas kung loloobin ng Diyos, 4:30 to 5:45 p.m. Salamat po ulit kay Dr. Christopher Cheng. Doc Chris, thank you so much po. Thank you so much. See you po again. Thank you. Salamat sa muli po ninyong pagbibigay ng serbisyo sa araw na ito. At salamat din po sa ating partners in service. Pagpalain po nawa kayo ng Panginoon. At syempre po, gaya po ng laging sinasabi ni Kuya Daniel, salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na tayo ay makapaglingkod sa Diyos po ang lahat ng karangalan at kapurihan. Kaya hayaan niyong kami makapaglingkod sa inyo, anuman ang inyong kulay, anuman ang inyong relihiyon, anuman ang inyong sektor o kalagayan sa buhay. Dahil iba ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasambahan. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po ang inyong kaibigang abogada, Attorney Dot Gancayco. Antabayanan po natin ang Ito ang Balita. Mamaya-maya lamang po dito po sa UNTV 37.